Bro, kung nanonood ka man, Kuya Bro. Akong galit sa mga magulang ko. Siyempre, growing up na broken family, may mga times pa din na nakakainggit yung mga buong pamilya, lalo na pag every Sunday, di ba? Kadalasan pag family, every Sunday lumalabas sila ng kumpleto, tas pag family day. Dahil kami sa magulang namin. Masakit din ang loob ko dati kay Doon ako nagkaroon lang ng tampo or sama ng loob kasi hindi ko makalimutan yung mga yung nga na-experience ko kasi bata ako noon eh. Ay mama, masakit din yun. Sila pa nga yata nagalit sa akin. Nagagalit ako pagdating sa hindi kami nabibigyan ng oras. Lumaki kasi ako na sa mundo ng politics. Ayun, lumaki na ako na ganun na nga. So welcome back po mga kabosdi sa ating Family Talks, sa ating new episode. At ang ating topic ngayon po ay nagkaroon ka na ba ng galit sa iyong nanay o tatay? So, ano na naman to, isang Wala pa. baka medyo ayun, sakto. Hindi natin masasabi kung meron magiging emotional po dito sa ating topic, lalo na sa mga viewers natin, kung may pinagdaanan sila sa mga anak nila, kung may nagalit pa sa kanila, di ba? So, dito naman sa amin, kung may pinagdaanan rin yung mga anak sa magulang. kung kay mama, kay Ayabet, kung may pinagdaanan yung mga anak nila ni mama, or pamangkin ni Ayabet sa kanya na nagalit sa Siya, kanila, may tampo siya sa magulang niya. sa magulang ni Ayabet. So kami naman, kung may galit kami sa magulang namin. So yun, kanya-kanya po tayo ng mga opinion na naman po dito sa ating Fam Talks. At umpisahan natin to, kanino? Siyempre sa leader natin. Ako! Dalawa, boss di at boss din Dalawang boss. Unahin natin, boss di rito. unahin natin si Dins. Kabilang kalambot tayo, guys. Boss Dings. Kung may galit ba ako sa Magulang. Kung kanino? Nanay o tatay, pwede rin naman. Both, pwedeng both. Para sa akin wala akong galit kasi parang since nandun si Lola ang nagpalaki sa amin. So parang napunan niya lahat, pagiging nanay, tatay niya, na napunan naman ni Lola. So parang hindi ko masyado naisip na di naman sa abandon kasi nandun pa rin present sila, nandun din yung support nila sa aming magkapatid. So parang wala, okay lang, go with the flow. Ayun, lumaki na ako na ganun na nga. So lola mo, kaninong side? Father side. So si lola mo, pinalaki ka nang hindi ka niya parang sinabing magalit ka sa ganito. Hindi. So parang Ayun pa nga magagalit. ano siya, balance. Pati Oo, kay mami mo, okay siya. Sobrang balance niya talaga sa Kasi wala kang galit kay mami, papa, mami, daddy mo, di ba? Mm. So, pinalaki ka ni lola mo na parang hindi mo kakalimutan yung nanay, tatay mo, ano? Maayos na Yung na-meet na-explain natin naman niya. Sa Laguna. Oo, siya yan. Bagets na bagets si lola. Oo. Na-explain ni Lola na na gano'n na sitwasyon. So, ayun hanggang sa lumaki na okay na, parang walang masyadong sa akin. Pero ewan ko lang sa kapatid ko, syempre. Ako kahit papaano na-experience ko na nabuo kami, kasama ko sila. Pero kasi nung lumabas na yung kapatid ko, parang doon na sila nag-start na wala na. So, yun. Para sa akin, Wala. wala naman. Wow. Kasi na. Ay, taray, paikot. Naku, Kuya Brooks, kung nanonood ka man, Kuya Brooks. Ako, nakabahan. Hindi, eto, seryoso. Wala naman po akong galit sa mga magulang ko. Pero, syempre, growing up na broken family, may mga times pa din na nakakainggit yung mga buong pamilya, lalo na pag every Sunday, di ba? Kadalasan pag family, every Sunday lumalabas sila ng kumpleto, tas pag family day sa school, ganyan. May mga times lang na hindi naman inggit, naiisip ko lang na ano kayang feeling nung ganun na buo silang lumalabas, ganyan.
Pero wala naman akong galit. Kay Kuya Brooks kasi naiintindihan ko siya eh. Kung yung sitwasyon ni Kuya Brooks tsaka ni Mama Gemma, parang okay din sa akin na kaysa maging toxic yung pamilya namin. Yung lagi lang namin sila nakikitang mag-aaway, hindi sila masaya sa isa't isa. Mas okay na yung ginawa nila na naghiwalay sila. Kaysa yung pilitin nila para sa mga anak pero hindi naman talaga masaya kasi nakaka-apekto din yun sa paglaki ng bata. Magkakaroon siya ng mga trauma, tapos ng mga di magagandang experience. So far, wala naman akong galit. Masaya ako kung anong meron si Kuya Brooks ngayon sa bagong family niya. Nakasupport naman po kami. Kay Mama Gemma, gusto rin po namin siya pag-asawahin. Siya lang po ang may ayaw na mag-asawa. Kunin niyo na po. Pero ayun, kasi maayos naman din po kami pinalaki ni Mama Gemma. Hindi niya po kami sinabihan na magalit kay Papa. Na-explain naman po niya sa amin ng maayos. Tapos kami din, siguro feeling ko naman growing up, may malawak kami pag-unawa. So, kahit hindi kami vocal sa isa't isa na pamilya, nararamdaman namin, nakikita naman namin yung totoo. So, hindi kami ako ewan ko kay Kalingap, hindi ako nakapag-create ng sama ng loob o ano man. Lalo na habang lumalaki, mas naiisip and mas nagiging matured ka kasi. So, naiisip ko yung mga nangyayari sa amin is tama lang din. Ikaw na. Paikot na lang. Sa nakaraan nag-edit si Jenny. Sabi niya sa akin, tingnan mo si Mama Gemma. Ba't Ako nung naman. Ba't ang ginagano yung tenga? Nag-edit siya nakaraan. Tapos pinakita niya sa akin, napansin niya kay Mama. Pumapalakpak si Mama. Tapos gumagano. Sabi ni Jenny, bakit di ba ganyan si Mama Gemma? Debate natin. Yung debate. Kasi Mama Gemma, sabi ni Mama Gemma, woo! Di ba nakikita ko yung sana mga TikTok iba, ganun dagdag. Oh, ganun daw. Dagdag yung isa may papalakpak mo dito. Okay ka pa ba? Kamusta ang mental health mo? Yan ka na, nakakausap niya ba minsan yung mga ano dyan? Sasalita ba siya? Ay, hindi. O tama na, sinira niyo emosyon nila Yaya Bet eh. Paiyak na eh. Ako naman, ay wala akong galit sa mga magulang ko, sa mama papa ko. Kasi, hindi kasi ako nakaranas na napapagalitan talaga nila ako. Hindi ako nakakaranas na yun. Pantay-pantay kasi sa amin lahat eh. Kami magkakapatid, pantay ang pagtingin nila sa amin. Sila pa nga yata nagalit sa akin kasi hindi naman ako lumaki sa kanila talaga. Ganun. Kaya kay Manit ka lumaki. Oo. Nga wala akong galit sa mga magulang ko. Kasi nung bata pa ako, natandaan ko kahit ng ilang taon pa lang ako yon, mga 8 yata, matindi, may sakit ako at yung papa ko galing sa trabaho kahit na pagod na, talaga nagpunta sa manghihilot para tinawid niya pa yung sapa nga malalim. O, tapos pinuntahan niya yung manghihilot para magamot ako. Nga wala akong galit sa mama papa ko. Kasi nakikita ko naman nga mahal nila ako kahit hindi ako lumaki sa kanila. Yun lang. Idadagdag ko lang pala, wait lang. Dati nung bata ako, meron akong tampo kay Kuya Brooks. Kasi kahit pag minsan lang kasi siya dumalaw sa amin dati ni Kalingap Dan. Lumaki ka ba nang hiwalay na sila? Oo, kinder pa lang ata ako, wala na sila. So, syempre, bata ako, hindi ko naman naiintindihan yung mga discipline din that time. Pero ang pinaka-core memory ko kasi kay Kuya Brooks nung bata ako, tuwing dadalaw siya madalas, papaluin niya kami. O kaya papagalitan niya kami. So minsan, imbis na natutuwa ako pagka nandyan siya, Ayaw mo na. ayaw ko na o kaya natatakot ako. Sinesermonan or ka, no? nalulungkot ako kasi kung di niya kami papagalitan, papaluin niya lang naman kami. May isang beses na birthday ko, tapos birthday ko yun. Tapos Oo nga. pinalo niya rin ako mismo nung birthday ko. Tapos kakadalaw niya lang nun ah. Parang girl, napansin ko, parang yung birthday mo may nangyayari hindi maganda. Oo. Naalala mo yung birthday mo lang ngayong taon. Oo, girl. Sabi ni Dan. Diyos ko.
ko po. Umiyak si Ana, birthday niya nung dati, pinapalo. Wala nga, parang puro kang malas. Pag tuwing Pero dumadating. ngayon okay naman ako kay Kuya Brooks. Naiintindihan ko naman kasi si Kuya Brooks pag pinapalo rin kami after May disiplina. ina-explain din naman niya kung ba't niya tayo May pinalo. yung para may aral, di ba? Na-explain naman niya. So, naiintindihan ko din naman. Si Mama Jem. Ako dati may galit ako sa mama ko kasi kami magkakapatid, ang parang favoritism niya sila. Siyempre Huwag gusto ka magbanggit ng pangalan. Ako na lang yung Oo, kasi tulad yan, pag dumadalaw sila ano sa taas, pagbaba niya may mga dala na silang pasalubong. Tsaka talagang paborito talaga ng mama ko yan sila yung nasa yung nasa Sa isang kapatid mo. sa isa kong kapatid. Kaya sabi ko, masakit din ang loob ko dati kay mama. Pero yung ngayon, ito nagkasakit na siya, parang mabait na rin siya. Minsan nga, pag nasa tindahan kami dalawa, sasabihin pa niya sa akin, may pera ka, wala. Sabi ko, wala. Kukuha siya ng pera sa kaha, bibigyan niya ako ng 500. Ano yung pinakwento mo dati lagi sa akin na umiiyak ka? Nung nag-work si Kuya doon sa hardware mo. Kasi oo. meron silang guys, Hardware. Business dati, family business, may hardware sila, Lucky Fortune. Ba't ang sabi ni Mama? May kinakwento kasi siya sa akin, nag-part-time kasi si Kalingap doon. Ano yun? Masakit daw sa kanya. Siyempre, masakit sa akin yung siyempre, ang tulad yan, paborito niya, mga anak ni sa kabila. Ito kasi si Dan, madalas intercom nanay ko, kaya tatawag, bakit di mo si Daniel? Sabi yan ganon, papakuhain siya ng basura. Tapos mamaya tatawagin na naman siya. Siyempre, masakit sa nanay yung iba ang tingin niya kay Daniel, iba ang tingin niya dun sa isa. Sa iba. Sa iba. Siyempre, masakit sa akin. Sabi ko, anak ko yun. Sana ko di ko nakikita. Kaya ito si Dahana, gustong pumasok din sa tindahan. Sabi ko na, pumasok ka na lang sa iba, wag lang dito. Kung kay Tito George mo, okay lang. Sabi kong ganon. Kasi sabi ko, Tito George mo, isa ang tingin sa inyo. Sabi ko, syempre, nakikita kong ibang anong tingin niya kay Daniel, parang hindi niya apo. Tauhan. No, parang hindi niya apo. Kaya ang ibang klase siya mag-utos. Kaya sabi ko nga kay Hana, nak, mamasukan ka na lang sa iba, wag na lang dito. Sabi ko, dahil nakita kong ginagawa niya kay kuya mo, masakit sa akin yun. Siyempre, nanay ka. Ano yun? Oo. Nasaksihan yun ni Kuya Dandy. Meron doon parang piko na ako. Sinuntok ko yung pinto. Sobrang gigil ko nun kay Ama. Kasi ibang tingin sa kanya. Sa mama ni Mama. Hindi lang naman kay Kuya sa amin. Sa amin dalawa. Kasi basta, mamaya ko ikukwento. Hindi ko na naalala yan eh. Kaso ngayon, kwento ni Mama. Yun na lang ikukwento Oo, ko. yun ang inano ko. Kaya sabi Pero, ko, sama yun na nga, kay mama. sobrang nung dati. galit ko nun. Sinuntok ko na lang yung pinto. Doon ko binuhos yung galit ko. Alam ni Kuya Dandy yun. Si Kuya sabi Dandy, naiintindihan ako ni Kuya Dandy kung bakit ko nagawa yun. Basta alam ni Kuya Dandy, yung anak ni Manet. Nasa Taiwan. Oo, nasa Taiwan, oo. Kaya sabi ko nga, syempre, nakikita kong ginagawa niya kay... Basta makita niya si Daniel, alam mo, dumating na, tatawag ka agad sa intercom, tatawag kay Joe talaga. Bakit di mo dito si Daniel? Kunin mo yung basura. Di binaba niya yung basura. Pag ng basura, paakyatin na naman siya. Ano yun? Third floor pa yun. Hanggang third floor yun. Mainit ang dugo Spin- sa amin dahil Oo. Pilipino. Si Dan Pilipino. Inuutosan niya rin. Oo. Hindi. Kasi alam niya sa tindahan Yung siya eh. Chinese kasi yata. Oh, tradition pa Kapag ng... ano kasi, Chinese to Chinese Tradition ng dapat. China. Pag- Ano nga? Sa amin kasi, pagka ang babae, napangasawa ng Pilipino, walang makukuhang mana. Hindi katulad ng lalaki, ang nag-asawa ng Pilipina, kahit papaano, may makukuha. Kami lang yung hindi nag-aral ng Chinese school ni Oo. Ana. Sa Chua side, kami lang hindi nag-aral ng Chinese school. Parang sa amin rin. At wala rin nakuwang mana. Sa amin, Wala kami. Oo, Wala. wala Si kami Jenny. nakuhang mana. Sa parang inyo. sa aming magkakapatid, kumbaga yung sa bahay sa Hillcrest, di ba may bahay nila namin. So, pag babae, dapat sa pudar ka ng lalaki, hindi mo makukuha yung bahay na yun kasi mapupunta yun sa kapatid kong lalaki. Lalaki. Ganun yung sa akin. Kumbaga, talagang may So, ikaw na daw. Chinese na ano. Ako naman, may nagalit. Parehas. Nagalit na ako sa daddy ko, nagalit na rin ako sa mami ko. Kumbaga, una muna sa daddy ko, nagalit ako pagdating sa
nagagalit ako pagdating sa hindi kami nabibigyan ng oras. Lumaki kasi ako na sa mundo ng politics. Kumbaga, pag nasa politics ka kasi po talaga, walang oras sa pamilya. Kumbaga, ang oras sa pamilya, bihirang-bihira lang or Sunday. Minsan nga kahit Sunday, wala din. So, parang longing talaga ako sa oras. So, galit ako kay Dad pag di kami nabibigyan ng oras. Yung parang, minsan sa isang araw, nakikita lang namin siya, parang minuto na lang or isang oras na lang, ganun. So, yun naman yung ko kay Daddy. Tas kay Mami, nagalit ako. Kasi minsan hindi kami ganun na naaasikaso ng kaming magkakapatid. Tas both nagalit ako sa kanila parehas kasi minsan dahil nga parang nakikita ko parang lagi na lang yung attention sa kapatid ko. Sabihin na natin kay Wenzel. Tas huli na-realize ko kung bakit lahat ng attention nila kay Wenzel dun sa kapatid ko. Kasi yung kapatid ko kasi siya mahina, sakitin. So, mas kailangan ng attention. Kumbaga, ngayon ko lang parang simulan naging magulang ako, doon ko lang na-realize na yung parang nakikita ng mga magulang or ng nanay kung ano yung kalakasan ng isa, kahinaan ng isa. So, doon ko siya na-realize na ganun pala siguro kaya hindi ako nabibigyan ng attention kasi nakita na nung magulang ko yung personality ko na kaya ko, mas malakas ako kaysa sa kapatid ko, mga ganun. So yun naman, pero kahit na lumaki naman ako sa pagdidisiplina ng magulang ko, kaya pumapasok doon na laging pinapaunawa sa amin ng magulang ko yung pagpapatawad. Kaya kahit na nagagalit ako sa nanay ko, sa tatay ko, natatapos pa rin naman siya sa pagpapatawad hanggang sa nare-realize. Nagiging open up rin kasi kami sa kila Mami at Daddy na tulad kay Daddy na papansin nila magulang sila so ramdam nila pag may galit or may tampo yung anak or ilag siya, kakausapin kami. So nagiging vocal din kami na nagagalit ako kasi ganito, ganyan. So ipapaintindi naman yan sa amin hanggang sa yun, natatapos siya na nagkakaintindihan, nagkakapatawaran pa rin. Kaya yun naman yung sa side ko kasi parang napaka-imposible na wala kang maramdamang galit or gatiting. Tulad nga, di ba ninyo, tulad sabi ninyo, may galit kayo. Pero hindi naman ako dumating sa point na yung nagtanim talaga ng sobrang galit. Nagalit lang dahil sa actions, sa mga ganong situation. Pero lagi sa akin sinasabi nila Daddy, lalo na si Daddy kasi talagang mas malapit po talaga ako guys kay Daddy. Kaya sa mga nagtatanong dyan, bakit puro Daddy? Mas po kasi ako, Daddy's girl kumbaga. Kasi yung si Mami, mas naman siya, doon sa kapatid ko kay Dave, tas kila James, mas kasi panganay pag panganay daw, parang Daddy's girl or ganyan. So yun naman yung lagi sa akin sinasabi ni Daddy na kahit anong sama or buti ng magulang mo pa rin yan. Hindi mo kailangang magtanim ng sama ng loob kasi sila ang nagbigay ng buhay natin. So yun naman yung ko. Lagi kong dinadala-dala sa hanggang ngayon, yun pa rin yung nakatatak sa isip ko na kahit magalit ako sa magulang ko, wala akong magagawa. Hindi ko rin sila kayang itakwil or kasi kahit balibalik ta rin natin ang mundo, dugo nila ako yung parang sila kumbaga magulang ko sila. So yun naman yung sa part ko. Ay eto pa dadagdag ko, tulad nun, di ba si Tiona, di ba hiwalay kami nung tatay niya, so eto na yung sitwasyon. Noon, talagang galit na galit ako sa tatay ni Tiona dahil sa mga pangyayari namin. Talagang di ko yan pinapahiram si Tiona as in dumating sa time. Hanggang sa na-realize ko na kahit ano palang gawin ko, kahit anong itago ko, or kahit anong ilayo ko, in the end, na-realize ko na pag nagdalaga si Tiona, hanapin pa rin naman niya yung tatay niya. Kaya kahit anong gawin ko, wala, talagang si Tiona pa rin yung mag-iisip na kailangan niya rin ng relationship pagdating sa tatay niya. So, yun naman yung importante sa akin. Forgiveness na yung galit, kailangan palitan siya ng pagpapatawad. Ikaw. Okay na? Yes. Yung sa akin, ay, oo nga. Yung sa akin, naman, wala akong galit kasi never akong nagkaroon ng sama ng loob at hindi rin ako natutong magkaroon
o magtanim ng sama ng loob simula bata ako hanggang ngayon kay Papa or kahit kanino man tao, kay Mama, kay Papa, kahit di ko kamag-anak, lumaki ako ng mapagpatawad. Yung tipong madali akong bumigay, maawa. Pusong mamon. Yun nga, parang kahit gaano pa kagalit yung maramdaman ko siya, pero mamaya-maya, kayang-kaya na kitang patawarin. So, ganun okay. Kaya never ako nagkaroon ng sama ng loob sa kanino or nagtanim ng sama ng loob. Pero nung kwento kanina ni Mama, yung tungkol nga dun sa mama niya, dun ko naalala na dun ako nagkaroon lang ng tampo or sama ng loob kasi hindi ko makalimutan yung mga, yun nga, na-experience ko kasi bata ako nun eh. Tapos, hindi ko makalimutan doon yung lahat kami nagmamano or nagbe-bless isa-isa magpipinsan. Pero nung ako na yung magbe-bless, inalis yung kamay. So, para sa akin, nagulat lang ako. Parang, bakit inalis? Parang, nagets ko na kasi syempre nga, naramdam ko naman na hindi kami welcome nun kasi ni Hana. Kasi nga si Kuya Brooks, Pinoy. Tapos, ayaw nila kay Kuya Brooks. Ayaw din nila kay Mama. So, okay lang. Parang every time na may Christmas or mga events sa Chuma family, na-OP kami ni Hana or ewan ko kung ako lang na-OP. Bata pa si Hana nun eh. Parang feeling namin di kami belong. Pero, parang ganun yung na-feel namin sa Silent Chuma. Pero nung habang lumalaki, nga nandyan sila Manet, yung mga anak niya, na dun kami lumaki, nakasabay namin sila lumaki. Dun namin na yung family nandun talaga. And yun nga, sinabi ni Mama kanina yung nagtrabaho sa hardware namin ng isang SEM, kasi nag-stop ako isang SEM nung college. Buong SEM dun ako. Parang, yun nga, ibang-iba yung turing sa akin, parang tauhan talaga. Utusan ako, parang walang yung talagang utos kong utos. Talagang minsan, Pag walang halong pamilya. parang dati ayoko umakyat pag pinapatawag ako. Pag ayaw, basta pag pinatawag ako, ayoko umakyat kasi alam ko na yung mangyayari. Parang maghapon na ako nandun sa taas, puro utos, linis-linis ka na ganito. Pasuhin ka. Parang ganon. So, yun lang, yun yung naramdaman ko. Pero, ayanan natin yun kasi, syempre, nasa kabilang buhay na. Hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob doon. Parang napagdaanan ko lang din. And para kay Mama, masakit din yun kasi syempre, nanay niya yun. Pero ayaw sa kanya nung nanay niya. Kaya, at least, ngayon, okay kami, masaya kami. Pero, yung mga ganong pinagdaanan natin, na lang yun, memories na lang yun. Kwento na lang siya. And huwag na natin iparanas sa future na mga dadaan sa atin yung mga nangyari. Lalo-lalo nga iba na yung generation. Baka pag ginawa natin kay Rosie yun, ipatulfo tayo nun. Baka ipatulfo tayo ni Rosie. Ikaw baka ipatulfo ka ni Rosie, sabihin, pinagtatapon mo ng basura, di ba? Ay, hindi ko Pero iba na utusan kasi yan. generation. Iba ang generation, malambot ang generation, sabihin Diba? natin, di ba? Yan yung topic natin sa, Sa church. generations. Pero ang nakakatuwa kasi sa generations ngayon, yung mga boomers na tinatawag ngayon, katulad nila Mama Jim, nakikisabay na sa ngayong generation. Oo. Yung kumbaga, Na-adapt bagets nila. na rin sila eh. Hindi na sila yung old tradition noon. Yun. So, So, yun lang naman yung Yun lang naman po yung napagdaanan natin. topic namin. Ang mahalaga talaga guys, kung Forgiveness, kung, no? oo. Normal naman, okay lang magalit ka, pero dapat isipin mo pa rin yung pagpapatawad bandang huli. Yes. Kasi nga kung ang Diyos nga nagpapatawad, Yun. Tao pa kaya. diba? Actually, ganun din ako. Yung grabe ako magalit. Pero pagka nakita ko na ng personal, o kaya parang mag-sorry lang or amuhin ako, nawawala agad yung yung sama ng loob. Hindi ko din kaya magstay ng talagang yung galit talaga. Pero syempre, tumatatak sa akin yung ginawa. Pero malambot din yung puso ko. Mabilis akong maiyak, parang si Mama Gemma, ganyan. Ako naman, grabe rin ako magalit. Pero kilala ko kasing sarili ko, pag grabe talaga ako magalit, mabilis ako makakapagsalita ng masakit. Kaya ang ginagawa ko sa sarili ko, kumbaga, ina-isolate ko yung sarili ko. Yung ganun. Kasi ayokong makabitaw talaga. Yun yung pinaka-iniiwasan ko. Pero, in the end naman, pinipili ko pa rin talagang unawain hanggang sa makapatawad pa rin talaga. Yun naman yung importante. So, May isusulat ba tayo sa video? anong ni Dins? Anong word of the day? Word of the day. Ano mo na pala yan? Ano yan? Task mo na yan. Dapat before end of the month, Ito na lang. may task ka na. Dahil natututo na tayo sa Word of God,
di ba? Gusto ko mag-share ng mga na matututunan din natin. Para din sa mga viewers na walang time, di ba? Kahit gustuin man nila mag-church pero hindi nila magawa. Kahit tayo dati, gustuin natin mag-church pero wala tayong magawa. Pero ngayon, priority na natin every Sunday na mag-church. Di ba? So, sa mga naging bashers namin lahat na sa mga maraming sinabi sa amin na masasakit or ano man yun na mga hindi makatao, you are all forgiven. Wow. Kasi kung si Lord nga kung si Lord nga, 'di ba, parang power. Diba, parang si Lord nga, grabe yung mga kasalanan na ginawa ng mga taong nasa mundo niya, sa buhay niya. Pero nag-sacrifice siya para mapatawad lahat. Ano pa tayo? So, sa inyo, salita lang yan Wala kayong nagagawang physical or ano sa amin, puro emotional, mentally lang ang nagagawa yung epekto sa pagiging bashers. So, para sa akin, yung kaya natin silang patawarin lahat. So, yun lang po ang masishare ko po sa inyo. Ikaw, ano masishare mo? Ayun. Amen. Amen. Yan, mag-ano lang, syempre, mag-pray palagi, ipagpasa Diyos lahat ng ng gagawin, Kasi siya naman nakakaalam ng lahat. So, huwag kalimutan maging mabuting tao araw-araw. Yan. Wow. So, ikaw, ano ang masishare mo? Ako naman, yung may mga anak may galit sa magulang, sana huwag kayo magalit kasi kung wala sila, wala rin tayo sa mundo. Mahalin nyo ang mga magulang nyo. Tama. Yes. Para puno ng blessing. Magmamahal. Blessing. Blessing. Ang sa akin naman, huwag na kasi magkim-kim ng sama ng loob. Siyempre, yung nakaraan, tapos na. Isipin na lang natin yung, sabi nga nila, think positive, not negative. Wow. Wow! Linawin mo, Mama Jem, positive saan? Ha? Mga ibang basta, basta ko lang, forgiveness na lang tayong lahat. Forget na may mga nakaraan. Daanin na lang natin yun, darating ng itong... Pasukan. Pasukan. Malapit na rin pala ang pasukan. Ay, pwede ba ako mag-thank you doon sa nagbigay sa akin ng Sino pangalan? Micration, team, yan, supporters ng Micris. Thank you po sa binigay niyo pong Ito. set na pangtulog sa Team Micris. Pwede ba siyang banggitin? Hindi ko sure. At na lang, basta sabihin natin, Initials na lang. Ma'am Tess. Ma'am Tess po, thank you po sa binigay niyong set ng pantulog. Maraming salamat po. God bless po. Thank you. Pasupport ulit nga pala, magla-live selling ulit sa Boss D Farm. Yes Thank po. you po. So, ano bang sasabihin? Babay ka na. Thank you tayo. Yun, nasabi naman na nila lahat, ang pinaka-importante rin naman talaga hanggang in the end, kahit magalit ka man sa kapwa mo or matutunan mo lagi yung forgiveness. Yun lang naman talaga yung pinaka-mahalaga. Kasi kung hindi mo matututunan ng forgiveness, unang-una, mabigat yan sa dibdib nyo guys. Mabigat yan sa buhay ninyo. Mahirap pasukin ng blessing yung buhay ninyo. So, piliin nating magpatawad para lang tayo, spread love and kindness to everyone. Ako, okay na. And I thank you. So, thank you po mga ka-Boss D sa mga nanonood po sa amin. Balang araw, magkikita-kita rin tayo. Bye-bye po. Sa mga support niyo po. Love you all.